Minsan, ang pinakamalaki kong audience ay galing sa UK. Minsan, pinakamalaking tagapakinig ko ay mula Amerika. At napakabihira rin itong manggaling sa Australia kahit dito ako nakatira. At palagi kong binabalaan ang mga Australiano tungkol sa pagisusbong ng Islamismo. At kung paano sisirain ang mga mapanirang kaliwa ang Australia, katulad ng ginagawa nila sa UK. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan ng aking mga tagapanood ay galing sa UK ay dahil sa aking pananaw, ang UK ang pangunahing larangan ng labanan. Ang UK ay hindi lang pinagmulan ng ating kultura, kundi ito rin ang bansang nasa unahan ng laban natin kontra sa pagusbong ng Islamismo. At kung mayroong bansa na unang babagsak sa Islam, o kung mayroong bansa na unang lalaban sa Islamismo, ito ay ang UK. At anuman ang mangyari sa UK ay magiging huwaran para sa natitirang bahagi ng kanduraning mundo. Hindi lang sa Anglosphere, kundi para sa lahat ng kanduraning bansa. Kakaiba rin ng Amerika dahil ito ang pinakamakapangyarihan at pinakamahalaga sa atin. Ito ang rurok ng kanluraning sibilisasyon. Ito ang lakas. Ito ang ekonomikong kapangyarihan sa likod ng lahat. Kaya kahit nakatutok tayo sa UK, hindi naman nalalayo ang Amerika. Tandaan, kahit bumagsak ang kanluraning mundo at manatiling matatag ang Amerika, kayang palayain ng Amerika ang lahat ng ating kanluraning bansa. Kaya ng Amerika yan. Alam din ng mga Islamist kaya nila tinatarget ang Amerika. Alam kong gusto ng mga Amerikano makita ang sarili nila sa ibang paraan. Ayos lang. Hindi ito panahon para mag-relax. Tinatarget ng mga Islamist ang Amerika. Hindi na rin tulad dati ang mga Democrat na yon. Ang mga Democrat na yon ay unti-unting napapailalim sa impluensya ni na AOC at Mamdani at ng komunista na si Bernie Sanders. Sila ay laban sa kanluran. Yun lang. Laban sila sa kanluran. Hindi nila mahal ang Amerika. Sa paningin nila, ang Amerika at ang kanluraning mundo sa pangkalahatan, sila ay mga mapaniil. Sila ay mga rasista. Sila ay naging rasista sa kasaysayan. Kaya naman, bawat piraso ng pundasyon na bumuo sa kanluraning sibilisasyon ay kailangang gibain. Iyan ang pananaw nila, na isang pananaw na parang pagpapakamatay dahil itong mga puting liberal na may galit sa sarili na sumusunod sa mga Demokrat o sa Partido Demokratiko, sila rin ay mapapabilang sa mga tatanggalin. Hindi ko gustong baguhin ang isip nila. Mas gusto kong baguhin ang isip ng mga taong nasa gitna. Mga taong hanggang ngayon ay hindi masyado nagbibigay pansin sa mga digmaan sa kultura. O hindi pa nakikita ang multikulturalismo bilang isang mapanganib na sandata na gagamitin para pugutan o putulin ang ulo ng kanduraning sibilisasyon? Panoorin mo ito. Panurin mo ito. Paparating na sila. Hindi ito ang panahon para maging kampante. Hindi ito ang panahon para sabihin, alam mo, tayo ang Amerika, hindi tayo tatablan nito. Hindi ito ang panahon para doon. Panurin mo ito. Isa sa mga pinakamagandang halimbawa sa tingin ko na mapanirang uri ng empatya na nangyayari ngayon ay isang bayan sa Michigan na tinatawag na Hamtramck. Panuring ang video kung saan si Philip Millar ay nagsasalita tungkol sa Hamtramck, Michigan. At tila ibang queer para sa Palestine kaysa Palestine para sa mga queer. Isa sa pinakamagandang halimbawa sa tingin ko ng tinatawag na suicidal empathy na nangyayari ngayon ay isang bayan sa Michigan na tinatawag na Hamtramck. Naniniwala akong ito ang unang bayan sa US na pinayagan ng Muslim na tawag sa panalangin tuwing umaga. Ang mga liberal sa bayang iyon ay nais protektahan ang karapatan ng mga Muslim. Marami ring lumipat doon mula Bangladesh at siguro Armenia. At itong mga taong ito ay talagang sumusuporta sa LGBTQ. Kaya tinanggap nila ang napakaraming mga refugees sa kanilang maliit na bayan na kalaunan ay naging karamihan. Nagkaroon ng unang alkalde mula sa bansang ito at naging puro Muslim ang city council. Halimbawa to na dapat mag-ingat sa hindi inaasahang resulta ng mabuting intensyon. Ngayong taon, ipinagbawal ng bayang yon ang pride flag. Ngayon, puro Muslim na ang city council at alkalde. At tinanggal na nila lahat ng pride flag at mga liberal na babae. Nakakatawa talaga. May ilang video na ako tungkol dyan, nangyari noong 2023. Tingnan mo, pati The Guardian nagsulat ng artikulo. Naramdaman ng mga liberal ang pakiramdam ng pagkakanulo at pagkadismaya nang ipagbawal ng isang US Muslim-led na lungsod ang pride flag. Pagkadismaya ng mga liberal. Nagulat sila. Para silang, paano nangyari yon? Pasensya na. Paano nangyari yon? Mga tanga kayo. Ilang taon na namin kayong binabalaan. May mga taong ang dekada na kayong binabalaan. Sa sandaling makuha ng mga Islamist ang kontrol, ang unang pagpupulong na gagawin nila
kasama ang LGBTQ na komunidad na nasakop na lungsod ay magaganap sa bubong. Mga tangha kayo. Yung mga nasa likod ng buong kilusang ito, ngayon parang, ano nangyayari? At ngayon, lubos na silang pinapagalitan. Naalala ko ang komunismo, kung saan ang mga nanggugulo at revolusyonaryo ay nagagamit lang ng mga gustong magkapangyarihan. Chad, literal mong sinasabi yan. Ibig kong sabihin, parang perpekto na talaga. Sobrang perpekto nyo, kayong mga gender, queer, two-spirit, furry na tanga. Akala nyong gagana ito sa mga jihadist. Hindi lang yan mga pare, matagal na tayong binabalaan ng Iranian diaspora at lumalakas na rin sila ngayon. Matagal na nilang binabanggit sa inyo ang alyansa ng mga komunista at islamista. Hindi malaman kung bakit. Pero kahit gaano kabagsik at malupit ang mga komunista, maraming silang pinatay noong ika-20 siglo. Pero pagdating sa labanan para sa kapangyarihan sa pagitan ng mga komunista at mga islamista, hulaan mo kung sino ang laging nananalo? Ang mga Islamista ang laging nananalo. Naisip mo na ba kung bakit maraming revolusyong komunista sa mga bansang Kristiyano noong ika-20 siglo, pero wala ni isa sa mga bansang Muslim? May mga komunista sa Pakistan, Bangladesh at Iran. Pero alam mo kung ano nangyari sa kanila? Kahit malupit ang mga komunista, mas malupit pa ang mga Islamista. Iniisip natin ang kalupitan ng mga komunista, sina Mao, Stalin, Pol Pot. Kung mayroong Islamista, kung mayroong mga naglalabang Islamista sa Soviet Union o sa Cambodia o sa China, garantisado ko, sina Mao, Stalin, lahat sila ay napatay na sana ng mga Islamista. Ganoon kalupit ang mga Islamista. Pinakamasahol sa lahat ang mga Islamista. At meron tayong mga tanga, may kulay ang buhok, may hikaw sa ilong, mukhang hindi naliligo. Alunan, woke, LGBTQ, mga bakla para sa Gaza na mga tanga na sumusuporta sa kanila. Bakit? Dahil ang mga puti ay mga rasista. Sinira nila ang Afrika. O naalala ko tuloy, Dave, yung mga meme na gano'n, alam mo yon, yung parang nakakita ako ng aso sa kalsada, tapos ang totoo, parang Wolverine na yun nasa likod ng kotse mo na pinapasok mo. Alam mo yon? Tapos iniisip mo, alam mo na ang mangyayari sa kanya, parang mapupunit siya ng hayop na hinahaplos pa niya. Ganun nga, pumasok lang sila gamit ang sistema. Sa pagkakataong ito, toxic empathy ang tawag dito, di ba? Ito yung habag, yung tinatawag na habag para sa mga taong hindi katulad ko. Parang ako matagal na akong tinatawag na racist. Kailangan kong patunayan ng walang pag-aalinlangan na hindi ako humuhusga ng tao based sa kulay ng balat nila. Kaya yayakapin ko lahat ng tungkol sa kanila, hindi lang ang kanilang melanin, kundi pati na rin ang kanilang kultura. Isasama ko rin ang kanilang ritual. Magkakaroon tayo ng tawag sa panalangin. At nagising na ako ng maaga sa umaga sa ilang bansa sa mundo dahil sa mga Islamikong tawag sa panalangin. Kakaiba ang pakiramdam dahil nare-realize mong wala kang kontrol. Tingnan mo, Dave, matagal tayong nabuhay sa maling akala at seguridad dahil spoiled tayo bilang first world country sa Amerika. Alam mo, hindi natin naiintindihan ang ibang bahagi ng mundo. Hindi natin alam kung paano nila ginagawa ang mga bagay sa ibang bansa. Naalala ko noon na may Honduran akong tagapagsalin at ito ay sa Honduras. May mga nagbabakasyon pa nga sa Honduras. Naalala ko nung nasa Siguita Pequi ako sa mga baryo ng Honduras. Yung tagapagsalin ko ay wala ng isang braso. Tinanong ko siya kung bakit at anong nangyari sa braso niya. Sabi niya may lalaking pumasok sa bar dahil may utang daw ako sa kanya at tinaga ako ng machete. Diyos ko, yun na yun. Ibig ko sabihin, sabi niya, ganun lang talaga dito. Ganun lang namin hinaharap ang mga bagay. Lumipat sa Amerika. Oh. Hindi pa ako pupunta sa Amerika. May isang video lang na kumalat noong Huwebes o Biyernes. Nangyari ito sa Espanya. Isang migrante mula Hilagang Aprika ang umatake ngayong taon. Nasa kamera lahat, pero di mo pwedeng ipalabas. At duguan siya. At nangyayari ito sa Barcelona, kitang-kita ng lahat, sa harap ng maraming tao. Nagpapapasok kayo ng mga taong galing sa kulturang marahas, na okay lang saktan ka dahil lang sa saging. Sige. Hindi ako nag-eeksaherate. Nangyari na at halos araw-araw pa. Baka ganun din ako kung ganun kahirap ang buhay ko. Pero bakit pa natin sila papasukin? Itong mga tanga na woke, itong mga tangang baklang sumusuporta sa Gaza, gagawin nila yan dahil protektado sila. Protektado sila mula sa malupit na realidad ng mundo. Kaya tingnan mo ang babaeng ito. Pakinggan natin siya agad. Kaya mga mahal kong Amerikano, hindi ito panahon para maging kampante. Huwag hayaang manaig ang kayabangan kahit saglit. Pakinggan ang babaeng ito.
Sinusubukan niyang bigyan kayo ng babala. Ang Virginia ay unti-unting nagiging Islamisado, gaya ng aking natalakay. Inilakay ko ang video na ito 6 na buwan na. Siya ay isang Bengali at deputy congressman yata. Hindi ko alam na may ganung posisyon, pero parang junior congressman. Siya ay Bengali. Tingnan mo kapag naghalal ka ng mga Muslim o Islamista, ano sa tingin mo ang gagawin nila? Kahit na, tulad ni Ma'am Dani, na siya ay pro-LGBTQ, pro-prostitusyon, na nagbibigay sa iyo ng ilusyon. At sinusubukan ni Mediasan na ibenta siya sa atin na, "Uy, tingnan mo, hindi siya isang Islamista." Pagkatapos, umuupo siya at pinopromote ang Ashura, yung pagpalo sa dibdib bilang Shia Muslim. Sa tingin mo, ano ang mangyayari? Dadalin niya ang Islamistang paniniwala niya at igigit sa iyo kahit ayaw mo. Virginia Senate Bill 6 na 24 inilunsad noong Enero 2026 ni State Senator Saddam Islam Salim, isang demokratang mula ika-37 distrito. Itinatakda ng panukalang batas ang depenisyon. Si Saddam ay isang Bengali. Depenisyon ng Islamophobia sa batas ng Virginia. Ito ay malisyosong pagkiling o galit sa Islam o mga Muslim kaugnay ng pananakit at pambubugbog. Naangkop pa rin ito kahit hindi Muslim ang biktima, basta may nagsabing tinarget mo sila dahil sa iniisip nilang koneksyon sa Islam. Inatasan ng panukalang batas ang Virginia State Police, Attorney General at Office of Diversity, Equity and Inclusion na i-monitor at itala ang mga kasong ito sa Hate Crime Reporting System. Kailangan kong ipaglaban na labag sa konstitusyon yon. Hate crime lang kung may pisikal o ari-arya na pinsala. Ang pagsasabi ng nasa isip mo ay malayang pananalita lang. Nangyari ito matapos manalo at manumpakamakailan si Muslim na Lieutenant Governor Ghazal Hashmi ng Virginia, isang Pakistani. Naalala ko ring na-cover ko ang balitang yon. Grabe, matagal ko nang pinag-uusapan at binabantayan ito. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin bumabagal. Lumalaki at lumalawak ang impluensya nila, mga tol. Koreano, huwag magulat kung gawing mandatory ang Sharia law sa Commonwealth ng Virginia sa mga darating na linggo. At madalas ko ng biro na kapag nakuha ng mga Islamista ang kontrol, parang nangyari sa Han Trump noon sila ang namuno. Ang una nilang ginawa, agad nilang ipinagbawal ang mga LGBTQ na bandila. At ang mga baklang sumusuporta sa mga Muslim ay parang, ano nangyari? Isang nakakatawang bagay kapag nakuha ng mga Islamista ang kapangyarihan ay ang itsura sa mga mukha ng mga tanga. Ng mga woke na siraulong ito na sumusuporta sa Islam at tumutulong sa pag-angat nila. Alam ko pero isang tabi muna ang biro. Hindi natin isusuko ang sibilisasyong kaluranin dahil sa ilang tanga at woke na dumadaan lang sa yugto ng buhay nila. Aminin natin, may mga boomers ding woke na siraulo. Pero karamihan sa mga batang kaliwa na sumusuporta sa Islam, Islamismo, burka, niqab at Gaza ay dumadaan lang sa isang yugto. Kadalasan, liberal ang mga kabataan. Karamihan ng mga kabataan gusto makakita ng ibang mundo. Alam mo yon, parang sumayaw lang tayo, yakapin ang lahat, at mamuhay na mapayapa. Alam mo yon, magmahalan, hindi magyera, yung mga ganung tao. Pero nalalampasan din nila yan pagtanda nila. Pero ang problema, inaabot ng taon bago nila ma-realize. Hindi natin isusugal ang kanluraning sibilisasyon para lang magising ang mga tanga sa kanilang ilusyon at magsisi pagkalipas ng 10 taon na nagsasabing, "Sorry, nagkamali kami. Pwede pa bang baliktarin ang Islamisasyon?" Makahuli na ang lahat pagdating ng panahon. Kaya guys, magising na kayo. Hindi na rin ako nagpapaligoy-ligoy. Lumaban kayo ng matindi. At sa matindi, ibig kong sabihin, huwag ninyong isipin na kailangan ninyong maging politically correct. Kung may magsabi, sobra na bang Islam sa Amerika? Oo, sobra na ang Islam sa Amerika. Sobra na ba ang mga Muslim sa Amerika? Oo, sobra na ang mga Muslim sa Amerika at sa Britanya. 10% ng Britanya ay Muslim na ngayon. Kaya, ito ang dahilan kung bakit mas marami na tayong nakikitang Sharia sa Britanya. Kaya kung gusto mong mapanatili ang iyong pambansang pagkakakilanlan, ang iyong kasaysayan at kultura, kailangan mong itigil ang pag-aangkat ng mga taong may ibang pagkakakilanlan.